good morning sa inyo. Welcome back sa panibago na naman nating video. Masarap ang lulutuin natin ngayon at magugustuhan din to ng mga bata. So, gagawa tayo ng beef burger steak na may mushroom gravy sauce at top with caramelized onion. So, tamang-tama to, no? Lalo na kung sa ngayon medyo maulan yung panahon, tapos kung nakikrave kang kumain sa labas, mag-burger steak, diba? Lalo na yung mga bata, favorite to ng mga bata pag kumakain sila sa fast food. So, no need na para bumili sa labas, pwede naman natin gawin yung kinikrave natin. So, start na tayo. Pero bago yan, may gustong sumama sa atin para magpaturo kung paano gumawa ng burger steak. Andito na sila. Baba na kayo! Yo, what's up? What's up, mga kamotes? Good morning sa inyo. Dito na kayo. So, andito si Angela at Tatina para tulungan tayo. Turuan natin silang gumawa ng beef burger steak. So, handa na kayo? Yeah! What's our... meron ako ditong 3/4 cups na ground beef. Yeah, ground beef. And this is red onions. This is garlic. This is white onions. And we have eggs and milk. Also, we have powder pepper. Yan na, sinabi na nila. And sugar! Alright. Okay, so... isa-isa muna natin, no? Hindi naman lahat yan gagamitin natin dito kasi yung iba mamaya gagawa tayo ng gravy sauce nga at saka yung ating caramelized onion. So, imimix lang natin lahat ng ingredients. Oh, guys, help me to ano. Sige. Okay. Alright, it's Sige, the whole garlic. So, naglagay lang ako dun ng seasoning powder, red onions, ano pa ba iba? Tsaka minced garlic. Okay, so maglalagay tayo ng ground pepper, siguro mga half tablespoon eggs para sa ating binder. Hati na naman, hati na. Tapos lagay mo dito sa platito. Platito! Yan na. Buka mo dito sa butas yan. Sige. Careful. Go! Sige, it's okay. Magdadagdag tayo ng 1/4 cup ng milk. Pwedeng evaporated milk, pwedeng fresh milk. So, ito yung magdadagdag ng juiciness ng ating patty mamaya. So, mga 1/4 cup lang. We use the eggs. Tapos, 1 tablespoon ng sugar. Tapos, gagamit tayo ng bread. Since wala akong all-purpose flour, wala rin akong breadcrumb, so pwede naman kung meron kayong all-day bread dyan or may kahit anong tinapay. So, yumain lang natin. Tina, ganito So, again, kung wala kayong harina, pwede breadcrumbs or kung meron kayong tirang bread. Ganun ang gagawin. So, siguro mga 2 bread. Okay, so I have my hands here na malinis. Hahaluin na natin yung mga ingredients. Pakita ko muna sa inyo. Tingin ko bitin yung ating 1/4 cup ng milk. So magdagdag lang tayo. Kung sa tingin nyo na parang medyo dry, dagdag lang tayo ng konti. Siguro gawin na natin half cup lahat. Okay, so this time, imomold natin sila into a burger patty. So, kuha lang tayo siguro mga medium size. First, parang gagawa ka muna ng balls. Tapos, saka mo siya ipa-flat. So, ganyan lang. Tingnan natin kung ilan yung magagawa natin sa 3/4 kilos ng ating ground beef. So, sana makagawa tayo ng marami para mas marami makain natin. A few moments later. Dun sa 3/4 kilos nung giniling na baka natin, nakagawa tayo ng 12 pieces. Pero actually kung ako, no, kung lalo na ako sa burger, mas gusto ko yung mas makapal pa rito, mas malaki rito. Para mas lasang-lasa ko yung sarap at yung tamis ng ating beef burger. So magpiprito na tayo.
Tapos dito sa kaserola natin, may mantika na yan. Ay lalagay lang natin yung ating caramelized onions. So yung ating white onions para gawin nating caramelized onions. So sa mahinang apoy lang. Maganda kasi itong may caramelized onions kasi ibabaw ng beef burger stick mo dahil mag-a-add siya ng texture at saka konting sweetness dun sa ating burger steak. Ang white onions may sarili niyang sweetness lalo na kapag naluto siya. Unlike dun sa red onions, mas pungent yung flavor niya. So, ayan lang natin itong mag-caramelize. Okay, so maglalagay lang ako ng konting suka. 2 teaspoons lang. Bukod sa caramelization, gusto natin magkaroon ng konting sunog-sunog. At mas mapapabilis at saka mas maganda yung pagka-caramelize niya kung maglalagay tayo ng asukal. So, yun yung ating beef burger patty na almost done na. Tapos, ito naman ngayon yung ating caramelized onion na nag-caramelize na siya. So, konti na lang yan. Tapos, papatayin na natin yung apoy. Na yung ating caramelized onions. So, note lang, yung ating onions is ginisa lang natin sa konting oil. Siguro mga 1 tablespoon. Dinagdagan natin ng konting mga 2 teaspoons na brown sugar, and then dapat mahina lang yung apoy sa loob ng 10 minutes hanggang sa mag-translucent siya, and ma-reach natin yung medyo konting color brown effect ng ating white onions. Konting kaalaman lang, no? Yung we all know naman yung hamburger, no? But this time ang ginagawa natin is yung burger steak lang nalalagyan natin ng gravy. So ang hamburger is galing sa mga German immigrants, no? Nung 1892, nung magsimula silang mag-migrate sa US. So, in-introduce nila sa United States yung hamburger. Pinangalan yung, from the word Hamburg, pinangalan yung sa isa sa lugar nila sa Germany, which is yun nga, yung Hamburg. So, from the US, so in-improve ng ng mga Americans, gumamit sila ng mas appropriate na bread para sa burger, and then nagdagdag sila ng mga iba't ibang toppings at saka dressing para mas mapasarap yung hamburger. For the burger steak naman, dinala siya dito sa Pilipinas at mas nagustuhan ng mga Pinoy kasi nga since kanin country tayo, at the same time mahilig tayo sa yung masarsa na pagkain, tapos sinasabaw natin sa kanin, kaya mas nahiligan siya ng mga Pilipino as burger steak. Done na yung ating beef burger patties, gagawa na tayo ng kanyang gravy sauce. Dun sa pinipilutuan natin, for sure, andyan dyan lahat ng flavors, kaya dyan na rin tayo magigisa at gagawa ng ating gravy sauce. Una-una yung mushrooms, butter. So, bukod sa flavor, makakadagdag siya na glossiness ng ating gravy. So, syempre yung creamy butter na flavor. So, lalagay tayo ng about 3 tablespoon ng harina. Pag ganyan na siya, as you can see, nag-incorporate na yung oil or yung butter natin dun sa flour, dahan-dahan mo siya lalagyan ng tubig. So siguro mga 1 cup lang muna, kasi lalapot na yan eh. So depende sa lapot na gusto nyo, dun kayo mag-a-adjust ng tubig. So mix lang muna natin. So I think magdadagdag pa ulit tayo ng isa pang tubig. So, dagdag ulit ako ng isa pang cup. So, tatansyahin lang natin yung kanyang lapot. At the same time, nadideglaze na yung mga evanescence dun sa ating kaldero na magdadagdag ng flavor ng ating gravy. Tayo lang natin kumulo ng kumulo konti. All in all, yung tubig na ginamit ko is 4 cups. So, sa 3 tablespoon na harina na nilagay natin, 4 cups of water, ang nagamit ko lahat para ma-achieve ko yung lapot na gusto ko. So again, nasa inyo yan kung mas gusto nyo yung labnawan ng konti or mas malapot. So, tansya-tansya na lang sa paglalagay ng tubig. Tapos, maglalagay ako ng beef cubes. Pinch of pepper lang. 2 pinch of pepper. Half tablespoon ng asukal.
1/4 cup ng gatas. So, okay na po yung ating gravy, kaya ilalagay na natin yung beef patties. So, ayan lang natin siya ng konti, siguro mga 1 minute para ma-absorb lang niya yung ating sauce. Okay, so luto na po ang ating beef burger steak with mushroom gravy and caramelized onions. So yun lang, lagi niyong tatandaan, walang mali sa pagluluto as long as hindi ito nakaka-apekto sa lasa, sa itsura ng pagkain, at hindi ka malalason, goods na goods yun. Maraming salamat, see you sa susunod na video.